Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Senate President Win Gatchalian kung saan reklamo siya sa malaking gastos sa impeachment trial ni VP Sara. Bigyan ko lang kayo ng update kaninang umaga, nag-vlog ako tungkol sa personal na nagpaabot ng pasasalamat sa atin, itong channel natin, yung Brave 18 Marines, dahil si Master Sergeant Walter Manalansan, isa sa mga Brave 18, nag-post siya sa Facebook, nagpapasalamat siya yung 250,000 pesos na naunang naipadala na sa kanila. At yun ang ginagastos na nila ngayon sa araw-araw nilang pangangailangan, lalo na yung palagi silang lumalakad iba't ibang lugar ng Pilipinas dahil sinasagot nila yung mga patong-patong na kaso na isampa sa kanila. So, kanina nanawagan ako ng yung mga gusto lang, volunteer lang, kahit malilit lang na amount na magpadala. Kahit tig 5, 10, 15, 20, 50, okay na yun. So, mula kaninang umaga up to now, meron na pong sobra 10,000 pesos na naipon. At baka bukas ipapadala na natin yon. Sa mga gustong magpadala, voluntary lang dahil laban ng lahat ito, hindi lang laban ng Brave 18 Marines. It will be a very long legal battle para sa kanila. Ito po yung GCash number natin, 0916-9000-997. Ulitin ko, GCash number 0916-9000-997. Mirna Sibog ang pangalan, Mirna Sibog. Okay, ito, post ng News 5. We cannot afford it. Hindi kayang sagutin ng Senado ang gastos para sa pagkain ng prosecution at defense panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon kay Senate President Win Gatchalian. Paliwanag ni Gatchalian, malaki na ang magiging gastusin ng Senado dahil magre-renta pa sila ng venue sa Philippine International Convention Center para sa budget hearings habang isinasagawa ang impeachment trial. Sinabi ito ni Senate President matapos magpadala ng sulat si Vice President Sara para hilinging sagutin ang catering ng kanyang defense team. So, hindi kaya. Magkano ba ang budget ng impeachment trial? I don't know, no? May nabasa ako dito sa comments. Yan ko billion. Saan ba ito? 3.2 billion. But I'm not sure, ayan, RJ Bayane, sabi, hindi kaya pero kayang mag-aksaya ng 25 million a day. Tama ba yun? Naka 9 days trial na tayo. 9 times 25 million, around 200 million na. Ano pa? Kung abutin ng 90 days. Kaya sinasabi, 25 million times 90 days. Abutin nga ng 2 billion. Kung totoo yung computation na 25 million a day. Ang gastos nga. So, malala ko si ex-Supreme Court Justice Noel Tiham. Walang panalo, walang talo sa impeachment trial na ito. Kundi ang taong bayan ang luging-lugi, sabi niya. Kasi nagbabangayan ang defense and prosecution, sino yung panalo sa first 3 days of trial. Ay sabi ng dating maestrado is,
Hindi importante kung sino ang nananalo, natatalo, defense or prosecution. Ang klaro dito, talon-talo ang taong bayan because this impeachment trial is a waste of government's money or taxpayers' money. Anong mapapala sa trial na ito? Makakatulong ba sa ating ekonomiya? I don't think so. Mapapalakas ba niya ang Philippine peso na ngayon bagsak na against the US dollar? I don't think so. Makaka-create ba ito ng additional trabaho para sa mga Pilipino? I don't think so. Makakatulong ba ito sa inflation? Sobrang mahal ang bilihin ngayon. Dahil biglang tumaas na naman ang presyo ng petrolyo. I don't think so. E ano bang purpose nila? Bakit nagkaroon ng impeachment? It's more of a political agenda. Takot sila kay VP Sara. Wala silang malakas na kandidato para talunin si VP Sara sa 2028. That's for sure. Tingnan nyo yung latest result ng Pulse Asia. Runaway winner si VP Sara at 49% ang kanyang voters preference ratings. Yung mga kalaban niya na medyo lumalapit sa kanya, VP Leni 26%, Senator Tulfo 14%. Yun lang malakas. Yung dalawa na yan, ayaw namang magkandidato. Si Risa Ontiveros is 0.01. Si Nicolas Torre is 0.1. Sino pa? Wala. As in, wala siya talagang malakas na kalaban. Kaya the only way para may pag-asang manalo itong mga anti-Duterte forces is tanggalin si VP Sara sa impeachment. Yan ang katotohanan. So, sinong nagsasuffer? Sinong nagbabayad? Tayo po, taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna yung itsura sa iyang atop, ng mga dagko na og buslot. Pangbutangan ng ganit sa sudlo. So mao na ni ang among gihatag nga yero nga iatop karon. O karon managed sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang balay. Napulihan na gid tong mga boss. Sa Ginoo nga napulian ang gid akong atop nga 20 na katuig nga atop kay sa naghatag sa sin. So 20 na ka tuig tong 20 imong na atop. katuig akong atop nga karumbang yun na ilis di kay naay naghatag sa amo ang kuan hero. Wala pa sa nagtabang sa amo nga dili pag yun mi magkaatop kay ang among kintaan kulang pa sa among pagkaon.
So salamat kay ante. Salamat kaayo gyud.